Isa mapagpalang araw na naman po para matuto tayo tungkol sa action research. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng action research title sa pinakamadali at pinakasimpleng paraan. So, sa ating video ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano isulat ang ating action research title. At paano ba natin ma-identify yung mga problema sa school at ano ba yung mga magiging solusyon natin. So ngayon naman ay kung sasabihin nating working title ay pwede po siyang magbago depende po sa laman or content ng ating action research title. So handa ka na bang matuto at magkaroon ng iyong action research title? So panoorin ang aking video. Una ay titingnan natin ito ang layunin. So identify a problem and intervention. So, we need to identify the most pressing problem in our workplace. So, paano ba natin i-identify the most pressing problem? So, minsan gagawa tayo ng YY analysis or the root cause analysis. So, hindi na pwede yun na isulat mo lang kung ano yung naging problema. Kasi we need to find or we need to use the baseline data. Kasi isinusulong talaga natin ngayon yung paggawa ng mga policy, paggawa ng mga innovation sa pamamagitan ng pagkuha talaga ng baseline data. Kasi evidence-based policy na tayo ngayon. So nakikita ninyo sa screen, mayroon tayong box. So ano ba yung gagawin natin sa box? So isusulat mo dyan yung concerns, yung issues, or problem sa classroom, sa workplace, or any level. Basta alam mo na ito ay nagiging problema o nagiging sagabal sa growth nyo or kung ano man sa performance sa mga bata. So pagkatapos yan, provided na meron ka nang nakita or na-identify na problem, na isulat mo na dun sa first box, so sa baba naman ay isulat mo or mag-draw ka ng 3 boxes. So ano ba yung isusulat natin sa 3 boxes? Ito yung mga naisipan mong maging solusyon para sa problema na nakita mo. So pagkatapos nating makahanap ng 3 solusyon para sa problema na na-identify mo na, ay kailangan mo gumawa na naman ng 2 circle. So, ano ba yung isusulat natin sa first circle? So, the first circle, isusulat mo yung napili mong intervention. Paano ba tayo pipili ng intervention? So, kailangan mo pumili lang ng isang intervention. At kailangan ito ay doable at nangangailangan ng little resources, nangangailangan ng konting amount lang, konting resources like paper or any or kahit na sa food or mga rewards natin para sa bata. So, the first circle, ilagay mo dun yung intervention mo. Ano ba yung intervention na napili mo? And the second circle, isulat mo yung na-identify mo na problem. So, ngayon, ito na yung point ko. Ito na yung parang may connection na si intervention kay problem. So, pwede na siyang isulat as a working title. So, lagi nating tandaan na ipa-follow talaga natin yung format. Ano ba yung format? So, inverted pyramid na may maximum na 15 words. So, ang pagkakasulat nito, ma'am at sir, ay progressive form of the verb plus problem or issue plus using plus intervention, or pwede ring intervention, progressive form of the verb plus problem or issue. At lagi nating tandaan na hindi natin isusulat lang yung acronym. Make it sure na i-spell out talaga natin kung ano yung meaning nito. And you also have the discretion to have a unique title. So sana po ay nagkaroon kayo ng ideya sa input na binigay ko on how to construct or create your action research title. So, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at salamat po sa pakikinig. Kindly click the subscribe.
or the bell po. Salamat po and God bless.